physical man o sa prayer man ito, lahat po yan ay pinagpapasalamat po namin. In behalf of Jeshon family po ay patuloy na nagpapasalamat po kami at nawa po ay pagpalain ko ng Panginoon. Sa lahat po ng nanonood ngayon sa ating FB Live, nawa po patuloy tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon at pakinggan po natin ang magandang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng ating magiging pastor, Jonathan at Chico, sa kanyang topic ngayon na pagiging asin at ilaw ng isang Kristiyano. Patuloy po natin pakinggan muna ang isang awitin ito. Alam ko pong kung minsan ay nahihirapan tayong maranasan ang kalapitan ng Diyos. Siguro po ito'y dahil sa mga bagay na nagawa nating alam nating nakasakit sa kanyang damdamin. Subalit mapalad po tayong lahat, sapagkat may pangako ang Panginoon. Hahanapin natin siya at masasumpungan kung tayo ay lalapit sa Kanya ng buong puso. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong inilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Sa piling mo. Sa piling mo. Yung Espiritu sa kanila, Panginoon, at maintindihan nila ang aming paksa ngayon at ang kalagahan nito, Panginoon, sa aming mga buhay. Samahan niyo po kami hanggang matapos ito. Kakatiwala po namin ang 11 oras sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang umaga po. Ang ating pong papaksay ngayon ay ang kahalagahan ng Kristiyano sa panahon ng krisis. No? The essentiality of Christian in the time of crisis. So doon po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 to 7,
ay may sinabi po ang Panginoon doon na hindi nasasayang ang ating mga pagpapagal. Sa makatuwid ay hindi tayo dapat panghinaan ng loob o hindi tayo dapat magwalang bahala sa mga sitwasyon na katulad dito. Dito natin dapat i-prove o ipakita yung pagiging Kristiyano natin. Yung paano tayo namumuhay na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Dito rin natin dapat ipakita, no, kung ano ang natutuhan natin sa mga salita ng Panginoon. Mayroong talata sa Biblia sa Book of Matthew, nang sabi doon, dapat daw ang Kristiyano ay maging asin at ilaw. Dalawang bagay po yun, no? Asin at saka ilaw. So doon sa paksa natin ngayon na kahalagahan ng pagiging Kristiyano sa panahon ng krisis ay mayroon dalawang bagay. Una, yung pagiging ilaw natin at yung asin. So, yun po ay matalinhaga na binitaw ng ating Panginoon pero napakalalim po ng makalangit na kahulugan yan. Kaya kung titignan natin dun sa sumulat, actually ang sumulat po niyan ay si Mateo, no? Si Mateo po ay negosyante. So he knows the value, no? Yung kahalagahan o halaga nung binabanggit niya na asin at saka ilaw. Di ba? Nung panahon ng lumang tipan, pag may asin ka, mayaman ka. Alam niyo ba yon? Bakit? Di ba? Ngayon tanong natin, bakit? Kapag ikaw ay may asin, kung ikaw ay na isang kaharian at marami kang imbak na asin, mananalo ka sa laban. No? Sa gera. Bakit din? Ano ba kinalaman ng asin? Yun yung mga mahalagang bagay sa panahon na merong mga ganyang kalamidad, no? O sabihin natin, sa panahon ng lumang tipan, bawa, nabaharap ang isang kaharian sa pakikidigma. Ang una nilang iniimbak ay asin. Dahil pag may asin ka, mananalo ka sa laban, no? So anong kahalagahan ng asin sa panahon ng digmaan? Di ba? Kung napanood po ninyo, dati merong series drama, no? Action series drama, yung Jumong. Napanood nyo ba yun? Di ba, no? Kung papansinin natin doon, isa sa mga tinatalakad, pinapakita doon yung kahalagahan ng asin. Di ba, inaambus pa nga yung mga negosyante ng asin, di ba, no? Para lang makapag-imbak sila. Kaya kapag mga kaharian noon ay napansin nila nag-iipon ng asin, may binabalak na digmaan yan. No? Kaya kung alimbawa ang isang kaharian naman at nakita ng isang kaharian na wala silang kahandaan sa ganun, pwede nilang digmain yan. At pag nagdeklara sila ng digmaan dyan at nakita nila walang pang-imbak yan, susuko kagad yan. Yung asin kasi, no, dahil disyerto, di ba, no, napakahalaga na yung tinatawag na preservation of food. Kapag ikaw ay may mga sundalo sa disyerto, ano kakainin niya kung laging panis, di ba, no? Kaya ang ginagawa nila ay yung asin. Yung asin po kasi ang isa sa trabaho niya, ang kahalagahan niya ay mag-preserve yung pagkain. Di ba? Ay puro karne ang mga niluluto nila noon eh. So kinakailangan talaga na ma-preserve. Di ba? Madaling bumaho eh. Di ba? Lalo na sa mainit na panahon. Kaya ang ginagawa nila, nag-iimbak sila dahil kung mayroon silang mga tropa, di ba, no? Mga kasundaluhan na nakadestino sa disyerto, ano ipapakain mo dyan kung wala kang imbak na pagkain, di ba, no? Kaya nag-aano sila ng mga meat, tapos iniimbak nila yan. Yan yung tinatawag na supply nila. Sa gera, hindi lang bala ang kailangan, hindi lang itak eh, di ba, no? Kailangan doon yung pagkain. Dahil kahit gaano kahusay ang sundalo mo kung manghihina sa gutom, di ba? Wala. So, kinakailangan gumawa ka ng paraan at ang una mong gagawin, dahil may digmaan, mag-imbak ka ng asin. Dahil pag may asin ka, tatagal yung mga sundalo mo sa pakikipag laban. Dahil mabubusog mo sila araw-araw eh. Mapapakain mo sila ng tama. Di ba? Kaya nga makita natin noon, abangan eh. No? Kung sino yung unang magutom at susuko kagad talaga. Nagpapadala na sila ng pillars. Di ba? No? At sasabihin na, susuko na kami. Ganun yun. Kaya nga, dito, ihinalin tulad doon ng pagiging buhay Kristiyano. Di ba? No? Tayo daw ay asin ng sanlibutan. Amen po ba? So, ang asin ay hindi na, wala nang pakinabang kapag wala na siyang lasa. Di ba, no? Pangalawa, wala na siyang alat. Nakatikim na po ba kayo ng asin na walang alat? Nakatikim na kayo.
Di ba? Wala naman sigurong asin na matamis, no? Wala rin. Kaya nga yung asin, di pwede lagyan ng flavor eh. Tama po ba? No? So, pero totoo yung sinabi doon, na kapag nawala na ang kanyang alat, wala na siyang silbi at tinatapon na lang. Di po ba, no? So sa makatuwid, ang pagiging Kristiyano pala ay dapat meron kang halaga. Amen po ba? No? Meron kang pakinabang. Okay? Ang sabi pa doon ay itinatapon na lang ito. Di ba, no? At inaapak-apakan. Ni panggatong hindi siya pwedeng gamitin eh. So kung nakakita na kayo ng asin na walang lasa, tapos itatapon, tapos apak-apakan, meron na ba kayo na nakitang ganun? Di ba? Paano natin nalamang walang lasa yung asin? Di ba? So sa makatuwid, yung asin, pag walang lasa, walang kwenta. Tama? Wala ring halaga, wala siyang value, di ba? Parang buhay Kristiyano rin. So para malinawan natin, yung asin po kasi noon, no, hindi katulad ng asin natin ngayon. Yung tinatawag nating rock salt. Ilang klase ang asin natin? Dalawa, iodized salt at saka rock salt. Pag sinabing rock salt, ano? Yung buo-buo pa, no? Hindi pa siya nare-refine. Pag ni-refine na siya at nilagyan ng flavor, iodized na siya. Di ba, no? So dalawang klase 'yon. Di ba? Pero hindi yun yung klase ng asin noon. Ang klase ng asin noon, no? Dahil mga sa Middle East, di ba, madalas sila nagluluto ng tinapay. So ang number one na halo ng tinapay ay asin talaga, pampalasa. Di ba, no? So kaya yung harina, pag minasa nila yan, nilalagyan ng asin. Di katulad siguro mga tinapay ngayon, maraming flavor, di ba, no? Pero noon sa kanila hindi, asin lang. Malaking bagay na yan. Pagka ang tinapay nilagyan mo ng asin, yung harina, o yung minasang harina, nilagyan mo ng asin, tatagal yan, baon-baon nila yan, no? Nalalakbay sila sa disyerto, hindi kagad masisira yan, di aamagin, di mapapanis. Pero yung walang asin, di ba, aamagin kagad yun, masisira yun. Kaya napakahalaga nun sa tinapay nung unang panahon, no? Kaya pag naglalakbay sila, talagang gagawa sila ng tinapay, baon nila, tapos lalagyan nila ng asin, pantimpla o pampalasa, no? At pangpreserba para tumagal. Kaya nga, yun yung kahalagahan niya, no? Ngayon, nakikita pa ba yung halaga natin? Diba? There's a lot of Christian today in our community. Dito na sa pangarap na maraming churches di ba, no? May nakausap akong isang pastor na nag-volunteer din dito sa natin. Iusap kami minsan. Sabi niya, nakakalungkot nga, pastor, di na kami nakakapag-church. Sabi ko, hindi ako nalulungkot. Sabi ko gano'n. Mas okay nga ako na hindi kami nakakapag-church. Sabi niya, bakit naman Kristiyano tayo? No, sabi ko, ang Kristiyano dapat hindi nakikita ang pagiging Kristiyano sa church. Dapat nakikita yan outside the church. No? Kaya ako, kung walang simba at nakikita ko namang essential yung mga Kristiyano at nagiging pakinabang sa komunidad, kahit wala nang simba. Dahil aanim yung simba ka ng simba, wala ka namang pakinabang sa komunidad. Di ba? Wala rin. That's why si Jesus Christ, yung panahon niya, di ba? Makita natin hindi siya nag-stay sa isang simbahan, sa isang sinagoga. Hindi siya nag-stay. Di ba, no? Nakikita siya sa mga daan, di ba, no? Sa mga bayan-bayan, di ba? Nangangaral, di ba? Kung saan ay pinapahayag nila mabuting balita, no? Hindi man sila nagsasama-sama lagi, di ba, no? Pero pinakikita nila ang kanilang kahalagahan. Di ba? Kaya nga dito nga maganda mapatunayan natin if we are really Christians, di ba, no? So, nung dumating itong si COVID, di ba? Diyan ko nakita na sino ba talaga yung mga Kristiyanong may halaga. Di ba? Mga Kristiyanong walang halaga. Kaya pala pagdating ng panahon, marami rin palang maiiwang Kristiyano. Alam niyo ba yun? Di ba? Marami. No? So isang bagay yun na magiging palaisipan sa atin. Kaya nga ngayon sa panahon ng krisis na ito, di ba? Dapat maipakita natin yung ating kahalagahan. Tapos sabi ko sa kanya, kaya nga dito mo makikita, hindi natin po pwedeng ipagyabang ang laki ng simbahan natin at ganda ng instrumento natin. Walang kwenta lahat yan, nakita mo? Tama po ba? And the Bible said, ang iglesyang itinayo ng Panginoon ay hindi bato. Tama?
Ang sinatawag na iglesia ay yung mga mananampalataya. Amen? Tayo yun. So may church kapag mayroong mananampalataya. Amen po ba? No? Kaya yung mga pinagmamalaki ng ibang reliyon, di ho ba, na maliligtas sila kapag pumasok sila sa kanilang mga iglesia, di ho ba? Ay ngayon, di rin sila makapasok. Ano sila maliligtas? Di ba? So nasira na yung doktrina nila na yan. Di ba? Oo. Paano sila maliligtas ng Diyos nila ngayon? Hindi nga sila pinapasok ng gobyerno sa simbahan nila. Tama? So ang maliligtas yun nasa labas. Di ba? No? Hindi pala yung pumasok sa loob. Tama? So ang gusto ko lang sa atin, ipakita natin, if we are really know Jesus and if we are really Christians, let us show our importance. Di ba? Yung essentiality natin, no? Sa panahon na ito. Dapat maipakita natin yung ating gawa na katulad ng ginawa ng ating Panginoon nung siya ay nagmi-ministeryo dito. Number one, siyempre, makikita naman natin si Jesus Christ, no? Ay yung tinatawag na meron siyang malaking puso at concern, di ba, sa mga tao. Kaya nga nagpakain siya ng ilang libo yung pinakain niya? 5,000. Kakaunti pa lang tao nun, pero nakapagpakain na siya ng 5,000. Tama po ba? At yung mga pinakain niya, mga followers, they are not all believers. Tama po ba? No? They are not all believers. Ang pinakain ni Jesus Christ, followers. Amen po ba? Hindi lang followers, sympathizer. Pag sinabing sympathizer, they are not believing in Jesus Christ, pero sunod lang sila na sunod kasi baka may pagkain talaga. Diba? So, pero sa panahon ni Jesus Christ, makikita natin yung ministry niya, di ba? No? Nagpakain siya ng mahigit 5,000 kasi hindi pa kasama ang bata doon at ang babae, sabi doon eh. Amen? Hindi pa. Pero doon sa panahon na yon, ipinakita na ni Jesus Christ yung essentiality. Kapag may crisis, di ho ba, no? Tayong mga Kristiyano dapat, maipakita muna natin yung pagiging Kristiyano natin sa ating kapwa. Di ba? Kaya nga minsan, meron akong pinagalitan, no? Nakikipag-agawan pa ng relief. Sabi ko, sabi ko gano'n. Pumasok ka na lang doon kasi hindi ba gano'n? Sabi ko, pumasok ka doon kasi ang utos sa amin, ibabahay-bahay po namin, no? Hindi, pastor, kasi baka Sabi ko, alam mo, sabi ko, parang ang pangit ang tawagin kitang sabi ko gano'n, no? Dahil hindi mo pinapakita na disiplinado ka. Bakit takot kang magutom kung Kristiyano ka? Di ba dapat marunong kang mag-fasting? Hindi kasi, siyempre, sabi ko, huwag ka na mag-alibay. Kailangan mo ipakita sa mga kapitbahay mo ngayon ang tamang ugali ng pagiging, hindi yung ikaw pa yung nakikipag-agawan dito. Kaya nga, yun ang isang bagay na testimony natin di ba, no? Kaso sa panahon na ito, marami yatang nasirang patotoo Di ba? Marami yatang nasirang pagiging Kristiyano, no? Dahil sa ganung senaryo, di ba, no? Sabi ko, lockdown pa lang ito. Di ba, no? Maliwanag naman ang sinasabi ng mga medical legal, at least 40 days bago ka mamatay sa gutom. Kung hindi ka marunong mag-fasting, ito na siguro yung pagkakataon matuto kang fasting. Di ba? Dahil nung panahon na maluwag, hindi ka mag-fasting, busy ka, di ba, no? Ngayon, wala kang pagkakaabalahan, wala ka pang makain. Di pagkakataon mo na para fasting. Di ba? Kaso ikaw pa yung nag-iingay na kailangan mo ng ayuda. Di ba, no? Hindi ganun. Kaya marami rin akong nakitang Kristiyano, di ba, na nasira talaga yung pagiging Kristiyano nila. Yung kahalagahan nila sa komunidad ay hindi na ipakita, naging dagdag pa sila sa suliranin o problema. Pero ang Biblia, from the very beginning na makilala natin, tinuturuan tayo paano maging tunay na Kristiyano. Akala nyo sa krisis na ito, marami ang sumablay na may pakita nila ang pagiging Christian nila. Yung essentiality ng kanilang pananampalataya, yung kahalagahan ng natanggap nilang pananampalataya. Asan yung pananampalataya mo kung takot kang magutom? Takot kang mamatay sa gutom. Di ba? Oo. Kaya nga, yung inaan natin ay
sana siguro kung tutusin sa dami ng Kristiyano dito sa Pangarap, baka konti lang din ang nagutom dahil kung pabibigay muna natin doon sa mga hindi Kristiyano yung mga relief na yan, di ho ba, no? At turuan muna natin disiplinahin yung ating mga sarili, siguro naman baka humanga pa sila. Mabuti na lang itong kapitbahay ko Christian, kaya sa akin napunta yung relief. O, di ba, no? Kaysa naman sasabihin, ano ba itong mga kapitbahay ko, Christian pa naman. Inagawan pa ako ng relief. Di ba, no? O. Kaya ako, kung mayroong mga dumarating sa akin, we share the blessings. Hanggang kagabi nga, pagod na ako sa akin naging aksyon dun sa isang kaso. May nagtitext sa akin na, "Sir, wala na talagang makain. Wala na ano." So nag-isip ako, sino ba mga Kristiyano dyan sa paligid nyo? Di ba? Hindi man lang ba kayo kayang abutin? No? Kaya pag uwi ko, sabi ng misis ko, "Uwi ka na para kumain." Hindi ako kumain kaagad. Sabi ko, "Hindi, balutin nyo to. Divide nyo 5-5. At ihahatid ko muna sa kanila yan." Dahil yung mga yung nag-text sa akin, wala nang kakainin. Ako at least pag uwi ko rito, kakain ako. Binalot naman nila, tinulungan. Sinama ko si misis, pinamigay namin. Meron doon palang bibigyan, buntis na hindi pa kumakain. No? Mga bata na nag-iiyakan na mula umaga pa lang, nagugutom na. No? Kaya, sabi ko, siguro humingi sila ng tulong dahil ang pagtingin nila, di ba, no? Malambot ang puso ng Kristiyano. Tama po ba? Ako naman, nakita ko, hindi naman manghihingi ako, talagang wala Kung meron di ba, no? Ibig sabihin talagang, wala na, sabi nga kakapalan ko na po yung mukha ko. No? Ganun. Sabi ko, ramdam ko nga hanggang dito Ginaganon ko na nga lang. So, yung essentiality natin, I mean po ba? No? Ako, lagi ko sinasabi, no? Mas mapalad ang nagbibigay. Amen? Ano gusto mo? Ikaw yung nangihingi o ikaw yung nagbibigay? Di ba? Mas mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen po ba? No? Actually, mga benefits sa barangay, yung mga ini-stack lang din namin yan at yun ang aming mga pinamimigay. Bakit? No? Dito natin ipapakita na hindi tayo makasarili. Amen po ba? No? Hindi tayo ganid, hindi tayo saklim. Natuto tayo sa salita ng Panginoon to share our blessing and to discipline ourselves. Sabi ni Pablo, di ba, disiplinahin natin ang ating mga sarili. Napakaganda nga ng season na ito na disiplinahin talaga natin ang ating mga sarili. No? Sa halip na magalit ka dun sa mga taong nagkukumahog sa ayuda dahil nga sa gutom, maawa ka pa sa kanila. And that is, nakita ni Jesus Christ yan sa Matthew chapter 37. Nakita niya yung mga tao para mga tupang walang pastol. Di ba, no? Mga nanlulupay-pay na. Dapat ganun tayo tumingin. No? So, doon natin may papakita yung tinatawag na essentiality natin. Amen po ba? Katulad ng isang asin, di ho ba, no? Sa panahon ng krisis, siya yung isa sa pinakamahalaga. Di ba? At tayo mga Kristiyano, ang isa sa mga essential sa panahon na ito. Number 1 is yung prayer natin. Amen? Tayo ay manalangin. Kami dun sa aking binabantayang lusutan o lagusan dun sa Kasana, isa sa inaabangan nila doon yung pauwi na ako. No? Kasi bago kami umuwi, meron kaming prayer doon. We pray for our country, we pray for our barangay, we pray for our government official, yung aming pamilya, yung ating pamilya, yung lugar, no? Kaya nga nung sinabi kong hindi naman sumabla yung panalangin natin, pero may positive na po sa may umiyak pa Pray tayo ng pray, Pastor, tapos titigas pa rin ulo nila. Wala tayong magagawa. Let us keep on, praying. Kung nararamdaman mo yung puso niya, di ba? Na nananalangin na siya, wag magkaroon, tapos nagkaroon. Parang, di ba? Kundi natin huwag mag-move on ka na, sabi ko sa kanya. No? So, yun ang pinagpipray, inaabangan nila doon, panalangin talaga. Kaya tambilin din, pagka umaga, bago mag-shifting, mag-pray ulit sa umaga. Doon natin may papakita yung essentiality natin bilang Kristiyano. Amen po ba? Kaya nga sabi nung may mga lumilipat niya sa amin, dito na lang tayo kay Pastor. Bakit? Kasi dito may prayer, doon wala Sabi ko, wala kayong magagawa kasi pastor ako No? Kung ano yung nakasanayan ko, yun ang isi-share ko sa inyo. No? Kaya nga, minsan, sabi nga sa amin, masarap doon sa lugar namin. Para lang kami nagpipiknik lagi. Kasi dami namin pagkain lagi doon
Pero ang totoo niya, wala namang siyang budget na nakukuha sa barangay. Wala. Yan lang ang blagusan na walang budget sa barangay. Pero never pa kami sumala sa pagkain. Never pa kami nagutom. Ang dami nagdadala. Lagi nila akong titext eh. Pastor, may nagbigay na naman ng ganito. O Pastor, may sobra pa tayo hanggang sa gaganitong araw. Pero padami ng padami yung aming volunteer. Iyan din ang pinakamaraming volunteer. 45. 3 shift kami, 15-15. No? So, it is a blessing. Amen po ba? Kaya ngayon sinasabi ko, napakagandang maging Kristiyano ngayon sa panahon na to. Kasi may papakita mo talaga yung pagiging Kristiyano mo, yung pagiging alagad ni Kristo. Amen po ba? Yung natutuhan mo sa salita ng Panginoon. So tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad natin, di ho ba, no? Pakita natin na tayo Kristiyano. Alam niyo, sa Brazil, meron ako na sa Facebook Lahating umaga, ginigising yung kapitbahay nila para lang manalangin, no? Nakandun sila sa labas ng bahay nila, nagpe-pray sila doon, di ba? At yung komunidad ay natutong manalangin sa, Panginoon. So, yung ganung bagay, di ba? Dapat ma-share natin. Mahalaga tayo sa panahon na ito. Amen po ba? At kung mahalaga tayo, iingatan tayo ng Panginoon. Amen po ba? So kaya nga huwag mong halalahanin ang araw ng bukas. Amen? Hayaan mo yung bukas ang magproblema sa iyo. Di ba? Kasi yung pag-aalala ay kasalanan sa Panginoon. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka dapat mag-alala kahit anong krisis ang dumating sapagkat naniniwala kang ililigtas ka ng ating Panginoon. At anumang ginagawa mo para sa komunidad natin, para sa kapitbahay mo, para sa ibang tao, ano sabi ng hindi nawawala ng kabuluhan. Katulad na sinasabi ko lagi, service in the community or service in the humanity is service to God. Amen? Kaya dapat ay pakita. Kaya ako natutuwa ako na may mga volunteer tayo sa feeding, no? At naglalagay ng oras at panahon, no? Nakakapagod ba? Nakakasipaso yung sikat ng araw, di ho ba, no? Nakakatikim ka pa ng ibang mga masalita, pero at least nagawa mo yung tama at dapat at naipakita mong mahalaga ka sa kanila. Di ba? Sabi ko, ilan lang naman yung bumabatikos niya, pero kung maririnig mo yung nag-aabang sa'yo na gusto na yung lugaw mo, di ba, no? Mahabag kang hindi magdala talaga. Di ba? Oh. So sa iba parang wala kang halaga, pero sa iba, mahalagang mahalaga ka. Di ba? Yung mga ganung bagay. Kaya nga, tayo mga Kristiyano, napakagandang wake-up call ito. Di ba? After this, tingnan, i-assess mo yung sarili mo. Nung panahon ng COVID, ano naging halaga mo? Amen? Amen. Ano ang naging parte mo? Di ba? Ano ang naitulong mo? Ano ang nakitang maganda ng kapitbahay mo sa iyo? Ano ang masasabi nila sa iyo? So, yung ganung bagay. So, yung pagiging asin natin ngayon, tayo yung lasa, and the same time, we preserve. Amen? The entire community. No? Napipreserve natin ang komunidad natin. Alam nyo, sabi nga nung nagdadala ng tubig nung wala pang COVID pa, so kinukulang na kami ng tubig, ng rasyon na tubig. Pero kung kailan na COVID, ang lalakas gumamit ng tubig ngayon, dahil dyan lahat sa bahay, mainit pa, di ba? No? Ba, obserbahan nila, hindi sila kinukulang ng supply. No? Tuloy-tuloy yung kanilang delivery, tuloy-tuloy din yung kinukunan nila. And that is the protection of God in our community. Amen?